Ganto na po kabalahura ang ating gobyerno sa pamamahala po ni Bongbong Marcos. Kung inyo maaalala, nagkaroon po ng naunang shooting incident doon po sa Tacloban kung saan marami pong mga estudyante ang saktan at meron pa pong nasawi. Ngayon po, hindi pa po natatapos ang isang taon, meron na naman pong panibagong shooting incident na nangyari po sa Ateneo de Zamboanga po. So, meron pong nasawi at meron din na naman pong nasaktan uli na mga estudyante at may guro pa yatang aksidente rin, nasaktan din po doon. Ngayon, sa nangyari pong yun, dito po natin nakikita na yung, kumbaga, yung plano ni BP Sara nung siya yung nasa DepEd, diba? So, kaya niya kailangan ng confidential funds and intelligence para nga maiwasan yung mga gantong senaryo. Pero dahil nga umalis si BP Sara at ang nilagay nga iba na, so hindi na pinagbigyan ng pansin yung paggamit ng confidential funds sa DepEd. So nangyari po yung mga gantong bagay na walang alam po si Bongbong Marcos. Ngayon, sa nangyari pong shooting incident na yun, imbes na po ang gobyerno ni Bongbong Marcos maghanap po ng paraan para masecure, mabigyan ng kapatagan ng loob yung mga magulang, yung mga estudyante, yung mga guro sa loob ng eskwelahan. Ang nangyayari pa po parang sinisisi pa po ni Bongbong Marcos at ni Manang Claire Castro yung mga teacher dahil sa nangyayaring karahasan na ginagawa nga po ng mga estudyante ngayon. So ito, panoorin po natin itong pambabalahura nga rin po ni Bongbong Marcos at ni Manang Claire Castro dito sa nangyaring shooting incident po sa Zamboanga. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button, or at the same time, palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito. Ginan nyo, na-connect pa ito ni Manang Claire Castro dun sa issue ng grave threat na isinampa kay Sara Duterte dun sa impeachment at doon sa DOJ. Pero ang punto rito, ano ba ang pinag-uusapan dito? Yung nangyari na shooting incident doon sa Zamboanga. Na ang una, ibinabaling ni Manang Claire Castro yung sisi sa mga teacher na tinotolerate daw yung mga estudyante na gumawa ng karahasan, na turuan yung mga estudyante na magbigay daw ng pagbabanta, kagaya nga daw ng ginawa dito ni BP Sara. Although wala siyang binabanggit dito na pangalan, pero obvious naman na inililigaw niya ngayon dito yung usapin papunta doon sa impeachment. So, iniiwas niya ngayon dito na parang walang karahasan or walang pakialam, walang kinalaman si Bongbong Marcos sa nangyari. Although wala naman talagang kinalaman, pero dahil siya nga yung presidente natin,
Siya dapat yung nagpapatupad ng peace and order. Kasi ang sinasabi nila, di ba, na tahimik na ang Pilipinas. Kumbaga, yan na yung, kumbaga, walang zero criminality, mga ganyan, nangyayari. Yan yung kanilang, yung kanilang ibinibide. So, matatabunan yon dahil dito sa mga nangyayaring mga shooting incident na walang magawa po ang ating kapulisan, ang ating national security para bigyan po ng seguridad yung mga kabataan, yung mga guro na nasa loob ng eskwelahan para, alam nyo yun, maging panatag yung kanilang mga kalooban kapag nasa loob na ng eskwelahan. Pero dito, makikita ninyo na itong administrasyon ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na si Manang Claire Castro, imbes na tugunan yung problema dito sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga, ginagamit pa yung issue sa pamumulitika at ikinakabit niya to sa nangyayari dito sa impeachment. So, ganito na po binabalahura talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong nangyayari sa Pilipinas. Ito yung nagiging talaga na hindi po talaga attached itong si Bongbong Marcos sa nangyayari sa ating lipunan. Sa kanya kasi nabubuhay siya sa kanyang sa kanyang alam niyo yung sa kanyang imahinasyon na ang Pilipinas napaka-safe po under ng kanyang pamamahala at yan din ang ibinibida ng mga tukmol na nasa gilid niya, nasa paligid niya, na tuwing siya siguro medyo lutang sa pag-take ng kanyang maintenance na medicine, sinasabayan ng kwento na ang Pilipinas nasa maayos, nasa tahimik na na kapaligiran. Pero ang nangyayari talaga in realidad napakagulo po ng Pilipinas, gawa nga ng wala naman talagang papupuntahan o walang direksyon yung pamamahala ni Bongbong Marcos. So, wala siyang pakialam or wala siyang talagang nakikitang kaguluhan kasi kung ano lang yung ikikwento sa kanya ng mga nasa paligid niya, yun lang ang pinaniniwalaan niya. Kahit nga yung kapatid niya si Amy Marcos, hindi niya pinaniniwalaan. So, ano pang inaasahan natin dito kay Bongbong Marcos at dito kay Manang Claire Castro? Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamalisan. So, di ba? Instead na bigyan ng kaukulang atensyon yung nangyari doon sa Zamboanga, ito pa ang maririnig natin kay Manang Claire Castro. Ibabaling niya sa pamumulitika yung nangyari doon sa Ateneo de Zamboanga. So, sa palagay po ba ninyo, tama ba na ibaling na lang ni Bongbong Marcos ang atensyon o yung kaguluhan sa Ateneo de Zamboanga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para makaiwas man lang sila sa batikos? So, paki-comment down below po kung tama po yung pananaw po natin sa nangyayari po dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.